Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you so much for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nandiyan dyan sa iba't ibang dako ng mundo para maghanap buhay, magsakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At dito rin sa Pilipinas, sa lahat ng ating mga kababayan na palaging nakaabang at nakikinig, nanonood sa ating mga issues na dinidiscuss dito sa aking munting channel. Thank you so much for joining me today. At of course, doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para maraming makadinig, makaalam ng ating mga discussions dito at lumaki-laki ang ating community. At meron tayong idudugtong na discussion tungkol dito sa ating paboritong si Chis Escudero. Hindi natin siya tatantanan gaya nga ng aking prayer. At ito ngayon, yung aking EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw. Huwag maging tamad. Maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Okay. Tuloy na po tayo sa ating topic. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay tungkol dito sa ating paboritong si Hambog. Ang ating walang pakinabang na Senate President. Bakit ba hindi pa palitan ito? Anyway, hanggang ngayon ay naninindigan itong si Chis Escudero sa kanyang sinasabing ang forthwith daw ay hindi agad-agad. At yan daw ay pwedeng mag-umpisa pa sa June sa June 2. Na tila baga ang sinasabi ni Chis Escudero, tila baga ang forthwith sa kanya ay parang 4th month. Parang yun ang kanya interpretasyon sa forthwith. Parang yun ang kanya interpretasyon, 4th month. Kaya ito, sa June pa talaga, magkakaroon ng formal start ng mga gagawing proseso tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Napakasaklap mga kapatid, mga kababayan, dahil sa dinami-dami ng mga nagsalita kontra sa kanyang paniniwala, mga hindi na mga bata, mga matatanda na talaga, mga veterano, mga authority, at mga luminaries sa batas at tungkol sa impeachment. Pero itong si Hambog ay naninindigan na tila nga ba siya ang pinakamagaling at siya ang tama. Despite the many people, so kasama na dyan ang mga senador, na nagsasabing mali ang kanyang interpretasyon sa forthwith. Pero bakit nga ba dito sa Section 3 ng Constitution? Ito yung sinasabi, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So yun ang sinasabi talaga. Pero napakarami ng lumabas na tao na nakakaalam at nag-interpret ng salitang forthwith. Sa ngayon nga, meron tayong inaantay na ruling kung sakali, kung magro-rule ang Supreme Court tungkol dito nga sa issue na to. May nag-file ng mandamus
At of course, yung kampo ni Sara Duterte ay nag-file din para harangin itong impeachment. Any rate, klaro naman talaga sa Constitution na ang pagdi-decide ang tungkol sa impeachment ay talagang trabaho ng Senado. Nakalagay yan dito sa Constitution. Sinasabi rito sa Section 3, number 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So, sinasabi rito, Senate lang talaga ang may sole power to decide on all cases of impeachment. So, itong nakapending diyan sa Supreme Court, depende pa rin yan kung yan ay pakikinggan ni Chis Escudero. Dahil nga klaro dito sa Constitution na ang Senate lang ang pwede mag-decide tungkol sa impeachment. Kaya, hindi ko rin sure kung ang i-final ng mga tao dyan para pabilisin or para utusan ang Senado na gawin ang paglilitis forthwith ay baka hindi rin pakinggan ng Senado. Ang pwede lang sigurong pakinggan dito or ang pwede lang sigurong gawin ng Supreme Court dito ay i-interpret o magkaroon sila ng sariling interpretasyon ng salitang forthwith. Pero again, pwedeng hindi sundin ni Chis Escudero ang anumang magiging ruling ng Supreme Court. And knowing this guy na sobrang proud, sobrang tumiim sa utak niya ang pagiging Senate President, hindi ma-handle yung success. Yung pagiging successful niya na marating itong pagiging pinuno ng Senado, naging masyadong mayabang, naging masyadong arrogante, wala nang pinapakinggan. Parang alam niya lahat. Kaya, sabi ko nga, itong ruling, kung may lalabas man na ruling ang Supreme Court, pwede rin niyang hindi pakinggan ito, mga kababayan. And knowing, and sa nakikita natin kinikilos nitong si Chis Escudero, baka baliwalain niya lang din yan. Kung ito ay papabor doon sa mga nagpetisyon na umpisahan kaagad-agad itong impeachment proceedings. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Narinig ko, kanina lang, maganda rin ang sinasabi ni Attorney Christian Monsod na sinasabi niya rin, pabor siya doon sa sinasabing ang interpretasyon nito ay kaagad-agad na umpisahan. At binanggit niya rin yung Declaration of Principles and State Policies, yung sa Constitution. Sinasabi niya rito, doon sa Section 1, ang sinasabi ng Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in people and all government authority emanates from them. Wow! Sinasabi rito klarong-klaro, kung ano man ang autoridad ng mga public servants na to, nanggagaling sa ating mamamayang Pilipino. Tayo ang nagbibigay ng authority sa kanila. Alam niyo, sa Constitution, at ganoon na rin doon sa Code of Conduct ng mga public servants, lahat yan tungkol sa pagpoprotekta sa state at sa tao. Lahat yan. Ganon kaimportante ang opinyon, ang kalagayan, ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Ang interest ng mamamayang Pilipino. Ganon kaimportante. Lahat ng nakasulat sa Constitution, lahat ng nakasulat sa Code of Ethical Standards, Code of Conduct and Ethical Standards, lahat yan pagpoprotekta sa mamamayang Pilipino at pagpoprotekta sa bansang Pilipinas. Wow! Kaya nga hindi ko maintindihan, saan nanggagaling
Saan ang gagaling itong mga ikinikilos at sinasabi ni Chis Escudero na ayaw niya daw i-violate ang konstitusyon. Ayaw niya i-violate ang batas. Kaya ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang sundin yung mga nagsasuggest, yung mga nagsasabi na dapat agad-agad umpisahan itong impeachment proceedings na to. Hindi ko talaga makuha yon. Klarong-klaro naman doon sa konstitusyon ang sinasabi. Saan kaya nanggagaling yung kanyang sinasabi na nasusundin niya ang batas? Samantalang itong fourth wave na to, iisa lang naman ang meaning nito. Immediately ito eh. Agad-agad. Walang ibang meaning ito. Pero sa kanya, hindi ito agad-agad. Hindi sa kanya immediate ito. Sinasabi niya, wala nga daw clamor. Although, dinibank ko na yan doon sa nakaraang kong vlog. Nasabi ko nga, doon pa lang sa 240 congressmen na pumirma, clamor na yan. Plus, yung mga supporters nitong 240 congressmen, nilagay ko na nga lang sa 45,000 each, minimum. Umaabot ng 10,800,000 people. Hindi pa ba clamor yan? Isipin nyo, 45,000 ang inassume ko na susuporta dyan sa mga congressmen na yan. Ang mga distrito sa atin dito, may pinakamataan sa 1.2 million hanggang sa pinakamababa na mga 17,000 na mga population. Kinuha ko yung voting population yan, tapos kinuha ko lang yung kalahati ng voting population na yan, na kunwari ay susuporta diyan sa 240 congressmen yan. Nag-arrive ako sa 10,800,000 people na gustong or sumusuporta dun sa mga congressmen nila. Natural naman. Yung mga congressmen nila, yung mga congressmen na yan, may mga supporters yan. Although 45,000 nga lang, niliitan ko na para sabihin lang itong si Chis Escudero, hindi ko binobloat. Minimum estimate lang. Pinakamaliit na assumption lang. Umabot ng 10,800,000. Bukod pa yan, yung gagawing pagkilos ng mga religious groups para maglikom ng mga signature para lang sabihan itong si Chis Escudero na merong clamor. Pero actually, malinaw dito sa Code of Ethical Conduct, sa Code and Ethical Standards, klaro sa Constitution na dapat sundin nila ang batas, gawin nila ang trabaho nila, gawin ni Chis Escudero ang trabaho niya. Klarong-klaro. Sinasabi ko nga, itong Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, lahat ito tungkol sa pagrespeto sa mamamayang Pilipino. Tungkol sa rights ng mamamayang Pilipino dahil kayo ay mga public servants na pinapasweldo ng taong bayan. Sinasabi rito sa Section 4, dito sa Norms of Conduct of Public Officials and Employees. Commitment to public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Kung ito, yung ginagawa ni Chis Escudero, hindi sinusunod yung nakasulat sa Konstitusyon, ano tawag dito? Hindi ba ito pwede natin tawaging personal interest? Itong mga senador na tahimik, ilang senador yan na walang imik? Nagbabakasyon, nagkakampanya. Ano ang kanilang ginagawa? Yung pagkakampanya, yung pagbabakasyon, public interest ba yan? O personal interest? Lahat yan personal interest. So, hindi nila ginagawa ang trabaho nila, mga kababayan.
hindi nila pinatutupad yung mga nakasulat na batas para sa mga public servants. Section 4, letter B, professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. So, nasan yung excellence? Nasan yung professionalism? Dito sa ginagawa nila. Kinalimutan na nila itong RA 6713. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. Nasaan ang dedication nila rito? Nasaan? Personal interest ang kanilang ginagawa. Nasaan ang dedication nila na kung mas inuuna nila yung sarili nila? Inuuna yung pagbabakasyon, inuuna yung pangangampanya dahil gusto nilang maupo ulit dito sa Senado dahil mga kababayan, napakasarap ng buhay ng mga yan dito sa Senado. Alam nyo naman, diniscuss ko na, 90 to 100 million kada taon ang budget ng isang senador. Kulang-kulang 300,000 ang sweldo ng isang senador at milyon-milyon na allowances na hindi natin sure kung paano nilang ginagamit ang allowances na milyon-milyon. Ang Senate President, definitely, mas mataas ang sweldo niyan monthly. Siguro, lagpas ng 300, 400,000 yan. At marami pang extra privileges yan. What? Kaya, mga kababayan, dapat talaga wag natin tantanan ito. Wag natin tigilan dahil mali ang ginagawa nila. Hindi nila sinusunod ang Code of Conduct at hindi nila sinusunod ang Constitution. Ito, karugtong nung letter B, Section 4. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Oh, sinasabihan sila rito. Mag-effort kayo, gawin nyo gumawa kayo ng paraan para hindi magkaroon ng maling pag-iisip ang mga tao tungkol sa mga ginagawa nyo. Ini-encourage sila na gawin nyo ang lahat para hindi magkaroon ng maling perception ang taong bayan sa inyo. Pero hindi, relax na relax. Itong si Chis Escudero, akala mo kung sino. Sabi ko nga, parang, siya, pag-aari niya ang Senado. Para bang tayong publiko ay meron pang utang na loob sa kanya na niluklok natin siya dyan at naging Senate President siya, ando doon na ang kanyang nasa pedestal na ang pakiramdam niya. Napakagaling niya na. Yun ang nasa isip niya. Sumaksak sa utak niya yung pagiging Senate President niya. Wala nang pwedeng kumontra sa kanya. Feeling feeling artista. Feeling celebrity. Akala niya marami siyang tagahanga. Ang totoo lang, Mr. Chis Escudero, wala kang tagahanga, maraming galit na sa'yo. Pinagagawa mo. Walang nasusunod dito sa Constitution, walang nasusunod dito sa Code of Ethical Standards ng mga public servants. Mga public servants po ito na dapat naglilingkod sa atin. Wala silang interest na gawin yung para sa taong bayan. Hindi na nga kailangan ng clamor sa totoo lang. Hindi mo dapat sinasabi yan, Chis Escudero, na walang clamor. Dahil hindi kailangan ng clamor. Kailangan lang sundin mo ang nakasulat sa konstitusyon. Kailangan lang sundan mo or basahin mo ulit, reviewin mo yung RA 6713 kung saan inuutusan kayo na maging magalang, maging responsable, maging humble, responsive to the people, meron kayong devotion, meron kayong professionalism,
meron kayong intelligence and skill, meron kayong dedication sa duty nyo. Walang lahat yan, nawawala po lahat yan. Dahil sa pride, dahil sa arrogance, dahil sa believe sa sarili. Oh no! Isipin nyo sa dami ng nagsuggest, sa dami na nagsabi ng opinion, walang pinakinggan kahit isa. Kalimutan na natin lahat ng opinion na yan. Balikan mo lang, Chis Escudero. Itong Republic Act 6713, i-review mong maigi kung ang ginagawa mong kilos ay tumatama dito. Ang dami mong binaviolate na provisions dito sa Republic Act 6713 na ito ay Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga employees and public officials na katulad mo. Kaya mga kababayan, huwag tayong manawa, huwag tayong tumigil sa kakapaalala sa mga taong ito. Hindi tayo mga nangangamuhan sa kanila. Sila dapat ang nangangamuhan sa publiko, sa taong bayan. Ang feeling nila sila ang boss. Ang feeling nila sila ang may-ari ng Senado. Itong mga senador na to, bukod kay Coco Pimentel lang at Risa Ontiveros, lahat in support doon sa kilos ni Chis Escudero na pa-relax-relax. And yet, sinasabi ng konstitusyon, magtrabaho kayo kaagad. Unahin nyo yung public interest over personal interest. Pero hindi nila ginagawa. So mga kababayan, huwag tayong tumigil. At huwag natin kakalimutan sa darating na eleksyon yung mga senador na to na irresponsable. Lahat na itong tumatakbo for re-election, mga irresponsable. Wala man lang sumuporta kay Senator Coco Pimentel na nagsasabi na dapat mag-umpisa kagad ang proceedings na to at agad-agad. Dahil yun ang sinasabi ng konstitusyon. Ay mga kababayan, hindi tayo titigil. Hindi natin tatantanan ito. Gaya ng prayer ko. Hindi ko tatantanan ito hanggat hindi matauhan itong mga hambog na to. Anyway, hanggang dyan lang po muna. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, pati na rin po yung pag-share gawin natin para po lumaki ang ating community at maraming makaalam. Ma-remind tayong lahat na meron tayong karapatan. Ipaglaban natin ang karapatan natin. Huwag tayong pumayag na ang mga ibinoto natin, ang mga pinapasweldo natin ng milyon-milyon, ginagastosan natin ng milyon-milyon, ay hindi kikilos at gagawin ang trabaho nila. Mag-demand tayo na gawin nila ang trabaho nila. Makabawi-bawi man lang ang taong bayan sa ginagastos sa mga ito. Ginagastos natin sa kanila. So ito, again, yung aking reminder sa mga public servants, itong aking EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayo.